Magandang araw sa ating lahat. Alam mo ba na ang isang babae na minsang nasangkot sa isang malaking iskandalo ay siya palang magiging ina ng pinakamatalinong hari sa Israel at ninuno rin ng ating Panginoong Hesus? Kahanga-hanga, di ba? Ito ang kwento ni Bathsheba, isang babaeng ordinaryo, nagkamali, nasaktan, pero sa huli, ginamit pa rin ng Diyos para ipakita na ang kanyang biyaya ay mas malaki pa sa ating mga pagkukulang. Sa panahon ni Haring David, isang gabi habang naglalakad siya sa bubungan ng palasyo, may nakita siyang magandang babae. Si Bathsheba ito, asawa ni Uriah na Hittite, isa sa mga pinakamatatapat na sundalo ni David. Ngunit sa halip na umiwas, pinatawag ni David si Bathsheba. At doon nagsimula ang isang serye ng mga mabigat na pagkakamali. Nang malaman nilang buntis si Bathsheba, gumawa si David ng plano para itago ang kanilang kasalanan. Pinawi niya si Uriah mula sa digmaan. Ngunit dahil sa katapatan, hindi umuwi si Uriah sa kanyang bahay. Hanggang sa umabot sa punto na ipinadala ni David si Uriah sa pinakamatinding bahagi ng labanan, kung saan siya namatay. Akala nila tapos na ang lahat. Pero ipinadala ng Diyos ang propetang si Nathan para harapin si David. "Ikaw ang taong iyon." Mga salitang tumimo sa puso ni David. Bilang parusa, ang kanilang unang anak ay hindi nabuhay. Napakabigat para kay Bathsheba. Nawalan siya ng asawa, nawalan pa ng anak. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa gitna ng lungkot, biniyayaan sila ng isa pang anak, si Solomon. At mahal na mahal siya ng Panginoon. Isipin mo yan, mula sa isang madilim na nakaraan, lumitaw ang hari na magiging pinakamatalino sa buong Israel. Hindi lang yan. Si Bathsheba, na dating mahina at nasangkot sa iskandalo, ay naging mahalagang instrumento ng Diyos. Nang may banta na maagaw ang trono, siya ang lumapit kay David para tiyakin na si Solomon ang maging hari. Mula sa kanyang mga pagsubok, siya ay naging malakas at matalino. Alam mo ba, nasa Matthew 1:6 ang pangalan ni Bathsheba bilang bahagi ng angkan ni Jesus. Hindi man direktang binanggit ang kanyang pangalan, pero siya yung tinutukoy na dating asawa ni Urias. Kahanga-hanga kung paano ginamit ng Diyos ang isang babaeng may bahid ng kasalanan para maging bahagi ng kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Mga kapatid, ang buhay ni Bathsheba ay nagpapakita na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang nakaraan ang hindi niya kayang baguhin, at walang tao ang hindi niya kayang gamitin para sa kanyang layunin. Kung ikaw ay nasa gitna ng kadiliman ngayon, alalahanin si Bathsheba. Kung siya ay nabigyan ng bagong simula, ikaw din, dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa inyong pakikinig. Kung naantig kayo sa kwentong ito, i-share nyo sa mga kaibigan na kailangan ng pag-asa ngayon. I-like at i-subscribe na rin para sa mas marami pang kwento ng pag-asa mula sa Biblia. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.